Good morning, guys. Okay, gising ko. Today is Thursday. So, may bad news tayo, guys, sa aking trade. Update ko kayo sa trade ko, no? Alas umabot na tayo ng 100. Tapos kanina, nagising ako ng alas 2. Di ko alam kung bakit. Tapos ayun, nag-trade ako. So, na-overtrade na naman ako. Actually, kagabi may $10 na profit. 10 or 12 mga ganun. Kaso di ko kinos kasi I'm expecting na tuloy-tuloy. So, nung mag-pull back, ang ginawa ko kasi nag-break even na ako bago ko natulog. But it's okay naman siya. Kaso lang na-overtrade ako. Nag-revenge trade na naman ako. So, I'm disappointed pagising ko. But anyways, it's another day. So, let's hope na mabawi natin hanggang matapos yung araw. Kasi today is Thursday. So, tomorrow is Friday. Baka, alam nyo na. Tawag dito. Hindi tayo makabawi. So, ang aking running is 62 na lang. Okay, kung makikita nyo, 62 na lang. Papakita ko sa inyo, guys. So, ito yung available balance natin ngayon, guys. 62.51. Parang nag-scalping kasi ako dito kanina, ha? Na overtrade ako. Parang alam nyo yun, nag-revenge trade ako kanina. So, ayan guys, 62.51 na lang. Yan yung floating. Papakita ko sa inyo yung aking history. Ayan. Sobrang dami. Ayan. Actually guys, itong trade ko na to, dito sa sell na to, actually dapat TP yan. Okay? So, yung lahat ng nakalagay dyan na naka-orange, so market execution yan. Okay? So, itong walang mga blue, tsaka walang kulay, yan yung mga close ko na. So, manual close. Ngayon, ito, meron na talaga tong profit kagabi. Nasa 10, mahigit na yung profit niyan. Tapos, ang problema pa is, ayun, lot size ako ng 2 lot size, 0.2, ayan. Kung makikita nyo dito, may blue pa yan eh. Kasi naka-break even nga to. Itong apat is naka-break even din. Pero kung makikita nyo, yung mga manual manual yung malaki yung kasi. Actually dito, ito, ayan. Market execution na yan. So, nag-negative 28.26 tayo ngayon araw. Update natin yan sa ating trade ngayong araw. So, ito, may trade pa ako na naka-float. So, titingnan ko mamaya kung ano yung magiging nito. Ayusin ko pa siya mamaya kasi nag-trade ako dito sa phone ko, guys. So, titingnan ko kung kasi minsan pag ko dito, mas nakikita ko siya malaki kasi yung screen. So, nakakapag ako ng maayos, nakakapag-analyze. But anyways, titingnan natin kung ano yung magiging kalabasan nitong ating trade. So, ayan, kung makikita nyo, wala pa pala akong SL. Ayan. So, ayusin ko ito mamaya. Ay, makikita nyo naman. Naka-bearish trend tayo sa ayan. Sa tawag dito. Sa gold. Okay.
So, ayun guys. Nagpo-pullback siya. Tingnan nyo. Pullback siya. So, either mag-pullback siya hanggang dito. Kaya nag-set ako ng sell limit. Kasi actually guys, nag-open kanina pag gising ko. At nandito yung trade ko guys. So, sobrang lapit nung ano ko. Sobrang lapit nung SL ko kasi dito ko lang nilagay sa taas na to. Actually dito dapat. Ayan. So, kung dito ko nilagay guys, sa taas na yan. Nag-profit siguro ako ng mga 40 dito. So, ayan. Packet na uli ang ano. Mag-retrace dito sa taas. And let's see kung didiretso ba siya na aakyat or bababa kasi meron fair value gap dito. Ayan. Baka balikan niya yan. Balikan niya pagkatapos saka siya bababa. Ayan, kasi wala pa siyang wick sa taas. Actually yung opening niya, kinuha niya lang siguro yung liquidity dito. So yun ang magiging either na umakyat siya dito tsaka siya bababa or didiretso na bababa. Nag-pullback lang dito sa level na to. So, papatuloy natin yung ating mamaya guys. Maligo muna ako. What's up guys? So, hindi pa tayo nakakapag-chart. Pagising ko ganinang umaga, hindi pa ako nakakaligo. Tinawagan na ako ng maganda. Kasi meron pala siyang appointment sa hospital. Kaya pala tumatawag ng alang-aling oras kagabi kasi para sabihin siguro sa akin na maaga kami. So ayun guys, yung ating yung ating capital ngayon nabawasan na. So kanina akala ko Webes, diba sinasabi ko Thursday pagising ko siguro nalimpungatan pa ako. Bumaba pa lalo yung ating capital. So ang ating capital na ngayon, floating capital natin is nasa $27 na lang. So yung 50 natin, instead na lumago, bumaba kasi nga na overtrade ako kagabi. So that's the most critical moments habang nagtitrade, yung emosyon. So di ko alam kung ba't ako nagising kasi may nahulog na siguro nagising ako doon. Nahulog kasi yung sombrero ko kagabi na nakahang. So I think yun yung isang bagay na dapat hindi natin ginagawa. Nagising ako tapos nag-trade ako guys. Pag trade ko, actually nagkaroon ako ng almost $10 na yung profit kagabi na kasi nag-pump bigla yung sa opening range. Okay? Ang opening range niya is nasa 2 AM. 2 AM or angle 3 AM. Mga ganong 2 AM to 3. Mayroon ka ng pwedeng ma-take profit doon kasi nakita ko nung nag-entry ako, as in mababasa mo na kung saan papunta yung market in a 15 minutes time frame. Sa 15 minutes guys, doon mo na makikita meron talagang na sabi nila sa opening range meron yung strategy na pwede kang makuha. So nakita ko yun kagabi, but the thing is sobrang baba nung SL ko. Sobrang sobrang lapit. So break even ko pa yung iba. So nung bumalik yung market, na-swipe lahat. Okay? Tapos yung iba naman sa ibang hinayaan ko talaga. So bumaba siya hanggang yung 60 natin napunta ng 40. Tapos nag-trade na naman ulit ako. So kinokontrol ko pa siya. As in pinag-aaralan ko pa kung ano yung dapat gawin ko, makontrol ko yung na hindi siya mag-trade kasi mas nakakakuha ko ng profit guys pagka once na nag-set na ako ng
trade ko doon sa top. Kasi alam mo yun, clear as in clear mo makikita kung saan pupunta yung market, yung direction ng price. So pagka may entry ako, until now pinag-aaralan ko na, alam mo yun, kausapin ko sa sarili ko, sa utak ko na okay, nag-trade ka na, may profit ka na, huwag ka na mag-entry, alam mo yun. So siguro talagang kailangan kong pagdaanan, or kailangan natin pagdaanan yung mga ganitong senaryo. Hindi siya masama, okay? So sometimes kahit alam na natin kung saan tayo at kung kailan tayo titigil, talagang natitempt talaga tayo. So I hope na eto, for sure, isa na naman tong sa akin na ayan, meron ka na experience na ganito ganyan. So I hope na hindi siya masunog uli, okay? I hope na hindi siya masunog kasi alam mo yon, kumbaga parang pagka nasunog yung kasi guys yung account, parang nakaka-burn out din sa part ko, or sa part ng mga nagtitrade, especially kung sobrang liit lang ng puhunan mo, sobrang liit. Kasi sabi nila, yung iba nasasabi na mapapalago mo yung $50, yung $100, yung iba naman hindi, may hirapan ka talaga daw mapalago kasi sobrang liit. So ano lang yung risk management mo nun. But for me, I'm trying to kasi nakaabot na ako ng 110. So I think I need to stop. Okay, I need to stop pagka once na naka profit na tayo, and I need to stop pagka umabot na ako ng 100. Kasi ang goal ko lang talaga makaabot ako ng 100. Kaso guys, pagka umabot ka na sa 100, di ba yung pangaramdam na parang malaki yung capital ko, okay lang na mag-trade ako. So ako mismo sa sarili ko, alam ko yun, kailangan ko talaga sigurong pag-aralan tong mga ganitong balas hanggang sa umabot na ako sa punto na sabihin ko, ayoko na, enough is enough, ayoko nang mag-fund uli, okay, na masusunog lang. So if ever na mag-fund ako uli, I will not let it kumbaga stop out. So ayun guys, to tell you a story na mga pinagdadaanan ko, na sa mga pwedeng makapanood nito in the future, alam niyo na yung pagdadaanan niyo. So alam niyo na kung saan kayo kailangang, alam mo yun, mag-adjust. So I hope na yung journey ko sa mga makakapanood may mapulot na aral. But for me, yung journey ko iba sa magiging journey mo, na which is, malay mo, ngayon pa lang yung emotion mo manageable na, di ba? But yung mindset mo okay na. So proper na lang talaga, na proper opportunity na lang talaga pala yung hinihintay mo. So ayun guys, mamaya mag-charting tayo pag uwi ko. Ito, malapit na rin naman ako. Mag-charting tayo kasi hindi ako naboburn out, but I'm more inspired sa mga nangyayari, and I'm aware sa mga dapat kong pagdaanan. And this kind of emotions, your feeling, yung mindset is yung sitwasyon, parang for me, I accept and I take it as process. So ang pinaka-importante is you are accountable sa mga nangyayari sa inyo. Sabi ko nga sa mga ganitong I think sa ganitong career is you don't need to blame others ba. Yung sarili mo lang talaga yung kalaban mo. So ayun guys, malapit na tayo. Let's see kung walang tatawag, walang iutos. Mag-charting tayo.
Kasi hindi ko pa rin naman masyado na bigyan ng execution yung trade ko. Basta lang ako nag-entry kanina. Hindi ko na siya na-stop kasi marami na akong manual stop. Sobra overtrade ako ngayong araw. That's why ganun yung nangyari. So let's see, kaya ko naman sigurong kumita ng 10 to 15 a day. So let's see kung ano yung magiging result sa mga susunod pang araw. So park ko lang yung car, guys. I will continue sa pag-chart, sa charting later. So ayan guys, nandito na tayo sa kwarto. Naantok ako. Parang gusto ko matulog, kaso lang baka mamaya tulog tayo, tumawag na naman. So let's see, papakita ko sa inyo guys yung aking entry. Hindi ko pala napatay ito. So hindi ko napatay yung aking open natin. Sinasarado ko yung yung aking, actually may ilaw dapat ako dyan. So open natin yung ating hotspot. So yung hotspot lang yung aking gamit pagka nagtitrade ako. And as you can see, meron tayong dalawang 6. So nasa $10 na yung ating yung ating tawag dito, profit. So hindi ko pa siya kino-close. Okay? So I think kuklose ko yung isa. Okay? Close natin tong let's see. Kuklose natin ng isa. Mag-close tayo ng isa. So ayan, bumalik tayo ng 34. Okay? Papakita ko sa inyo guys yung sa dito sa tawag dito sa chart natin para mas siya, mas clear. So ayan, hindi natin to. Hindi pa tayo nakakonect. Wait lang. Ayan, connect na tayo. Ginawa ko na guys puti yung background ng ko kasi parang sobrang labo na ito. Alam niyo yun. So open natin una yung ating gold. Kalimutan ko na rin mag-chart. So I think I need to be consistent sa pag-chart sa umaga pagising. So sa chart muna tayo guys. So ito na siya guys. Ito yung trade ko last Monday yata to. Okay, 1:1 ratio. Ano siya? Nahulog na naman. Yun yung maingay guys. Yun yung cup na yun. Yun yung nagpagising sa akin. So ito siya, TP. Nag-anticipate ako dito na mag-pull back pero yung price bumaba. So ayan, makikita nyo naman. And then eto, naka-anticipate din ako dito sa part na to. But ang nangyari is anong tawag dito? Bumaba. Okay. So lagay natin ng kulay yung ating or green para makita nyo. Yan. So ang nangyari, ayan ang nangyari, bumaba yung market. Hindi mali pala, ba't sinang na right. So ang nangyari guys, I thought na na siya, okay na ako dun sa okay na sana ako dun sa eto, tayo dito sa part na to. But ang nangyari eto, bumaba yung price, nandito tayo sa sell. So
Meron tayo dyan sell. Okay, so I will show you yung overtrade ko sa MT5. Okay. Papakita ko sa inyo yung overtrade ko sa MT5. Gagawin natin puti na tong mga ano. So, papakita ko sa inyo yung trading history. Ayan. As in, sobra. Oh. So, itong mga orange na to, mga SL yan. Yan yung sinabi ko na sa BTC sa EURUSD na meron sanang profit pero hindi ko pa kinos. Actually, meron lang silang mga negative 0.0, 0.69, 0.13, mga ganun ba. And then, the rest, close, manual, TP manual. Okay? So, ang nangyari. Kaya kung nasa mahigit 50 siguro to guys. O, hindi naman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Oh, sabi ko yan, almost 50. So, ayan guys, ito yung mga mga dapat nyong tawag dito. Dapat nyong hindi na pagdaanan pagka once na nakita niyo tong ako. Pag nakita niyo tong real account ko yan Ayan ang pangalan ko yan. 34 ang ating balance na ngayon. Kanina is 27. I thought na siya. So yan, makikita nyo. Let's see na lang kung ano yung magiging update ko pa sa inyo sa aking trading journey. So ayun guys, today is Wednesday. Akala ko Thursday, but yeah, I'm still kumbaga looking forward na ma-change ko yung mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya. So I'll see you in my next video guys. I hope na meron naman kayong natutunan sa aking video, and just hit the subscribe button kung bago ka pa lang nakapanood ng ng video ko at gusto mong subaybayin yung journey ko. Mag-subscribe ka lang, at kung meron ka naman napulutan ng aral, pwede mo thumbs up. And I'll see you in my next video. God bless.